na lumikha, ang pag-asa tadika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang tanga at kalawang at walang makapapasok upang magnakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagparito sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayong tayo po ay nasa ikapitong araw na ng ating nobenaryo sa dakilang kapistahan ng kanyang pinsan at ang ating patron si San Juan Bautista. Ito po ay sa Lunes, kaya po holiday, long weekend sa mga taga Maynila at gayon din sa distrito ng San Juan. Salamat kay San Juan Bautista at tayo ay merong ikalawang long weekend ngayong darating na Lunes. Kaya palakpakan ho natin si San Juan. Salamat sa long weekend dahil sa kanya at lalo tigit sa kanyang paghahanda sa buong sangkatauhan para ating matanggap ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga po, dito po sa Quiapo, tunay tayong mapalad dahil ang mahiwagang pagkilos ng Diyos sa ngalan ng pagliligtas sa sanlibutan ay dito mismo sa ating simbahan nauulit at nagaganap. Anong ibig ko pong sabihin? Di po ba bago isinilang ang ating pong Jesus Nazareno, kinailangan ng Diyos na hirangin si Juan Bautista, ang huling propeta, dahil ang kasunod niya ay ang Mesiyas na. Kaya't inihanda ni Juan Bautista ang buong sangkatauhan sa pagdating ng Mesiyas, ang mahal na poong Jesus Nazareno. At ito rin hong parokya, ang Quiapo, sa una pa, sa simula pa, parokya na ni Juan Bautista. Ngunit ito ang naging tahanan, ito ang tumanggap, at dito ngayon matatagpuan, dito nananahan, pambansang dambana na nga ng poong Jesus Nazareno. Sadyang inihanda ni Juan Bautista noon pa man hanggang ngayon ang bawat isa sa ating mga deboto upang tanggapin at kilalanin ang mahal na poong Jesus Nazareno. O baka sabihin nyo, hindi na tayo magsisimba sa Lunes, naghomilia na si Father. Magsimba ho tayo sa Lunes, wala hong pasok. At malaking kapistahan po yan dito sa Quiapo, piyesta ng Quiapo Church at ng Quiapo District dahil si San Juan Bautista ang ating patron na siyang naghahanda sa atin sa mahal na poong Nazareno. Now, ang atin hong ebanghelyo ay tiyak kong narinig na natin ng makailang ulit. Kaya't dadagdagan ko na lang po ang ating kaalaman na napakadali lang namang maunawaan na para sa Panginoon ang dapat nating pinag-iipunan at pinaghahandaan, pinagkakaabalahan adat ay hindi ang kayamanang nasisira,
naluluma at nawawala na hanggang lupa lamang, kundi ang sabi niya, pagsikapan ninyong mag-impok ng kayamanan sa langit. Mag-impok ng kayamanan sa langit. Meron hong isang kasabihan ng mga Hudyo. I suppose you must have heard this already sa akin o kahit sa iba. They said, shrouds have no pockets. Father, ano yun? English na naman yan Nosebleed na naman tayo. Simple lang naman di ba? Shrouds have no pockets. Alam po natin yung shroud, di ba? The shroud of Turin. Yan po ang ginagamit ng mga Hudyo na balabal sa yumao o sa pumanaw. Balabal panlibing. Shroud. The shroud of Turin. At ang sabi nila, shrouds have no pockets. Wala daw bulsa ang balabal panlibing. Nangangahulugan, wala tayong madadala sa langit, kundi ang dala natin sa lupa ay hanggang hukay lamang. Kanina nga sa misa ko sa 12:00 doon sa Jose Reyes Hospital, bigla akong sumagi sa aking isip, ito siguro ang dahilan, malaking kaugnayan sa salitang ukay. Marami sa atin mahilig mag-ukay-ukay. Ang suot siguro natin ngayon, ukay. Di ba? O yung gamit natin, galing yan sa ukay. Nahilig din ako noon. Pero ang ate ko bumibili sa akin ng ukay na pangtrabaho, pang garden. Pero napansin ko biglang sumagi inspirasyon, ukay, hukay. Di ba? May hawig, hindi lang sa tunog na maaari yung atin hong nabibili sa ukay-ukay galing sa hukay. Dahil anumang meron tayo sa lupa ngayon, branded na damit, branded na mga sapatos at mga bag, hanggang hukay lang yan. At pagkatapos sa hukay, baka pakinabangan ng iba. Dahil wala tayong madadala sa langit, maliban sa kabutihan at magagandang karanasan. Kaya, the moral of the story is, marami naman kayo natututunan sa akin. Dagdagan natin, huwag ninyong sasabihin moral lesson, babagsak tayo sa English. That's wrong. Father, English class ba ito? Hindi dagdagan natin yung ating karunungan. No? Hindi moral lesson. Either you say the moral or the lesson. Huwag pagsasamahin yung dalawa. That's wrong English. It's the moral or the lesson. So the moral of the story is that anumang mayroon tayo ngayon, ito nawa ang maghatid sa atin sa Diyos, sa langit. At kung ito hindi natin madadala sa langit, ito nawa ang maghatid sa atin sa langit na siyang ihahatid natin sa mga kapwa nating gipit. Kaya ba natin yon? Na yung ating pinaghirapan, yung ating pinag-ipunang damit, pinag-ipunang sapatos, pinangarap na bag, may sentimental value, ibibigay ko, i-share ko sa iba. Father, wag naman. Iba na lang. May may special value, may sentimental value sa akin hindi nga natin madadala sa kabilang buhay Hanggang hukay lang yan So ngayon pa lang, bago pakinabangan ng iba, kasi tiyak pag tayo namatay, iba ang makikinabang. Sa halip na sila ang magbigay, ibigay na natin, ito nawa ang magamit natin at magdala sa atin upang siyang maghahatid sa atin na tulungan, kalingain, bahaginan ng iba. At ang karanasang ito ng pagtulong, ang karanasang ito ng tayo nagbahagi at ng magandang loob, ang siyang maghahatid sa atin sa kabilang buhay. Hindi natin madadala. Ngayon, classic example, anong hawak ninyo?
cellphone. Hawak ninyo ang inyong mamahaling mga bag. Suot ang mga nagagandahang mga alahas, jewelries. Hanggang hukay lang yan. Kaya kung yan ho'y mabubulok lang, mawawala, masisira, ipamigay nyo na ho. Pamigay na. Itulong sa iba kung kailangang ito ang makatutulong sa atin para yung walang ipampagamot, siyang maging instrumento ang ating bigay para sila'y gumaling. Ang walang pangmatrikula, magpapasok ka na, siyang makapagtustos para sa pag-aaral ng iba. Yung walang pang-placement dahil gusto mag-abroad, ibenta ho natin yung ating mga gamit at mga possessions at itulong sa mga gustong mag-abroad. Marami hong pagkain sa ref o kaya sa atin hong pantry. Wow, yayamanin, pantry, cabinet. Huwag mag-impok, kakainin lang yan ng daga o maluluma. Ipamigay, itulong sa iba. Marami ho ang nagugutom na pamilya. Ito ang nais sa atin ng Panginoon, na dito pa lang sa lupa, ang lahat ng kanyang pagmamagandang loob, lahat ng kanyang sa atin ipinahintulot, siya nawang maghahatid sa atin sa iba hanggang sa ang mga ito, ang karanasang ito ng pagtulong sa iba, ang siyang maghahatid sa atin sa harap ng Diyos sa kalangitan. Pag-ipunan ho natin ang yamang makalangit. Wala tayong ibang madadala sa harap ng Diyos, kundi kabutihan, kagandahang loob, na tayo'y mayroong tinulungan, tayo'y naging biyaya niya sa ibang mga naghihintay at umaasa, tayo ang naging kagaangan ng mga nabibigatan. Shrouds have no pockets. Wala ho tayong madadala. Ang lahat ng ating bitbit, hanggang hukay lang yan. Ngunit ang karanasan ng tayo'y nakatulong, naging biyaya, naging sagot ng Diyos sa kagipitan at pagkakulangan, pangangailangan ng iba, ang siyang tiyak na maghahatid sa atin sa harap ng Diyos at sa harap ng ating mahal na poon. Magkita-kita po tayo sa langit na walang dala, walang suot, walang alahas, walang mamahaling gamit, kundi mabubuting karanasan ng pagbabahaginan at kagandahang loob.